Okay, so like, subscribe, comment, share. Love you. Like, subscribe, comment, share. And lalagay natin sa playlist. Sisave natin ito mamaya. Manood din ako sa video ko sa gabi o madaling araw. Nanood din ako sa free time ko. Busy naman tayo sa bahay. Dami din gagawin. Marami din pinapagawa sa akin eh. Parang din ako nagtrabaho dito. Walang sweldo. Pero okay lang. Libre na bahay at pagkain. Yun lang din na patuloy tayo sa ating spiritual life and random topics in life 2024 to 2019. So there are lots of way na mahanapan din ang paraan ng solusyon ang buhay ng tao. Kasi sa dami-dami ng problema, parang nalulungkot ka na. Kasi itong tao, itong katawan natin, so pag may kasama ka na, basta kasama kita, ang kailangan dito is ang buhay kasi natin, kailangan din ng pag-ibig yan. So, kailangan mo ng pagkain, inibig mo yung katawan mo. Pali, ang love, tayo, galing tayo ni God Yahweh, di ba? Itong katawan natin, base spiritual. Ganon din siya na yung mga ginawa na ni God Yahweh lahat, ang pagkain, ang mga hayop, ang mundo, ang earth, okay. Ngayon, ginawa ni God Yahweh na may araw tayo para makasikat, makakita tayo. Binigyan tayo ng mga halaman para pagkain sa ating katawan. Bibigyan tayo ng hangin. Oh, hallelujah. Binigyan tayo ng hangin para makahinga. Binigyan tayo ng tubig para mabuhay. Pag ganon, yun ang parang love yun ni God Yahweh, di ba? Yung mga puno, letter Y, di ba? Yeah. O praise. Pag puri. Pag hindi mo siya bibigyan ng katawan mo, itong katawan kasi natin, templo ni God Yahweh. O, itong katawan natin. Mismo, kung hindi mo na siya papakainin, hindi mo na siya bibigyan ng tubig, hindi mo na siya bibigyan ng hangin at pagkain, ang katawan bigla itong magsha-shutdown. For example, yung hindi na kakain, hindi na mag-inom na tubig. So, yun ang dahilan na. Pero kung kakain ka, yung mga special din na, hindi siya processed, yung mga natural at organic food. Yun lang din na pag hindi mo bibigyan ang katawan mo, mamamatay yan. Ganon din ang pag-ibig mo sa kapwa-tao mo. Kung hindi, maging masama ka na, magsinungaling ka na, kasi bakit ganon? Kasi hindi mo minahal ang sarili mong katawan. Anong ibig sabihin na hindi mo minahal ang sarili mong katawan? Siyempre, nagbibisyo doon, hindi nag-iisip ng tama, anong dapat gagawin, nag-aalak doon, puro lang kain ng maraming karne, di ba? Yun ang dahilan na may Bible, di ba? May Bible na sa Proverbs, saka sa Psalms. Yun lang din ang mga tao kasi ngayon, hindi kasi nila inalagaan yung katawan nila. Maraming problema talaga ngayon, nagyuyusi, alak doon. Pero ito sa girl yung mga ngayon, meron na nga siyang quit to smoking. Meron ng DOH hotline 1558. Yun lang din na kung decision sa tao kung titigil na ba siya o hindi. Napakahirap madaling makapasok sa isang sitwasyon sa mga bisyo, pero ang hirap makaalis. Trap siya yung parang nakatali yung parang sa aso nakatali. Di ka na makaalis-alis. Yun lang din na trap siya. Sa aking opinion at pag-intindi, kung gusto ka na magpaasawa, trap na talaga yan. Magpatali ka na sa isang, maganda yun ang nagpatali ka sa pag-ibig, sa love life o sa buhay pag-asawa, yung gusto mo rin, na gusto ka rin magpatali at siya din gusto rin sa'yo. O, di ba? Importante talaga know the feeling each other. Baka salibog lang, huwag ganun. Yun lang din ng mga tao ngayon. Hindi talaga kasi madali yan. Yun ang dahilan na naghiwalayan, nag-aawayan doon. Mabait lang pala siya sa una. Mabait lang pala siya sa una, hindi pala siya, sinungaling pala siya. Sinungaling, palakabit pala siya. Baka may solusyon yun. Siguro, makita mo, sinungaling pala yun. Baka mabait lang yun. Yun lang din na mahirap maghanap ng spiritual at matinong tao sa panahon ngayon. Mahirap. Maraming magaganda, maraming sexy, maraming gwapo, maraming mga maganda ang itsura, ang mukha, ang katawan. Yes, sabihin natin. Pero yung deep inside ng utak ng tao, yung operating system ba, yung OS niya, yung utak niya, paano siya mag-isip, ano niya ang paningin sa buhay, anong opinion niya sa buhay, kung anong tingin niya sa sarili niya, at anong plano niya. Yun ang mga importante, yung mga nasa loob ng utak ng tao.
Pag hindi niya mahal ang sarili niya, dinadaan niya sa bisyo, or hindi niya makontrol ang sarili niya, or hindi siya nakaaral sa Bible, or masama ang ugali niya, wala tayong magagawa nun. Kung ganun siya, titignan mo rin siya, investigation ka sa love life na yan. Madali lang makahanap, makaasawa, makahanap ngayon, pero yung paano ka kumita ng pera ngayon, makanegosyo, paano mag-maintain ng pamilya, ang hirap. Kahit malaki pang sweldo mo, kahit sabihin natin 50k ang month mo, siyempre daming babayarin, di ba? Kaltas-kaltas na yun, may tax pa, may mga etc. So, ang iba kasi nag-abroad para ibigay sa pamilya. Then pagbalik niya dito, yung asawa niya, nakahanap na din ng kapitbahay. Siyempre, in the first place, kung mali ang tinanim, mali din talagang aanihin. Yun lang din na ngayon, maraming napalpak sa love life. Parang sugal kasi yan eh. Hindi mo masasabi, pero may chance na possibility na lagi kang matatalo. 80%. Yun lang din ang pag-ibig. Kung takot sila sa casino, sa loto, o sa sugal doon, ang pag-ibig, sugal din yan. Kahit ang trabaho, kahit mismong buhay, kailangan talagang magsugal o mag-risk. Diba? May good risk at saka may bad risk. Ang bad risk, yung jowa agad, diba? Gwapo lang siya, pera lang hinabol mo. Hindi mo kinikita o inaalam or just search to know ang loob niya, ang plano niya, yung pag-iisip niya. Pag-iisip ko, biblical talagang buhay ko. Saka nabuhay ako na being independent. Okay? Hindi masyadong umasa sa iba, pero hindi masyadong umasa sa iba. Yung mga love life, barkada. Wala akong barkada doon. Wala makikisawa sa akin. Ako nabuhay lang ko sa sarili ko. Parang binuhay ko yung sarili ko. Dating malungkot ako. Wala namang makikaibigan sa akin, makikisama. Wala naman nakakaintindi sa akin. Wala naman akong chicks doon na holding hands ng babae, nakayakap doon. Wala talaga ako. Iniiwasan talaga ako sa babae talaga. Hindi naman sa minsan normal tayo. Iniiwasan lang tayo kasi wala tayong pera. In worldly sense, pag wala kang pera, hindi ka talaga papansinin ng babae. Yun talagang number one sense ko. Tapos kahit pogi ka pa, pakipot lang kasi yan. Pero kahit may pera ka, kahit may kami kakilala sa simbahan gusto niya ang babae, pero ang babae ayaw niya. Masasiguro siya ng 500,000 yata yun. Hindi mo makasiguruhan ng babae na may pera ka, magugustuhan ka ng babae. Kasi may design talaga si God Yahweh. May tao talagang ipoprovide ni God Yahweh para sa iyo. Yun lang din na it's hard to explain, di ba? Dalawa, pipiliin mo ang pag-ibig mo or ang pera mo. Dalawa turn between two lovers meron ka nga pera doon, di ka masaya. Dito na may pera, walang pera ka, masaya ka. Pero di mo masasabay ang dalawa. Kailangan talagang magsugal yan. Na pumili ka doon. Pero mag-aaway-aaway lang naman yan. Pero maganda talagang yung may pera ka. Kasi buhay talaga, hindi din ganun mag-create or mag-income ng pera for your needs. Yun ngayon na bihira na lang or blessing na yun, yung taong tatanggapin ka kahit wala kang pera. Yan is very gold na yan sa akin. I really appreciate it. But it's not enough na ganun. Na-realize ko talaga na yung mga babae sa Muslim na may duri sila kasi yun ang gagamitin nilang hanap buhay, negosyo. Pagkatapos ng kasal nila, kailangan nila na may hanap buhay talaga. Busy na sila, magtutulungan na sila, ganun, maghahanda na sila sa baby nila at start a business. Yun naman ang cycle yun naman ang hinahanap ng lahat. Na mamahalin sila, na feel na mahal sila at minamahal din sila. Mahal mo siya at mahal ka rin niya. Ganun ba? Parang vice versa yan. Hindi pwede na ikaw lang nagmamahal sa kanya, ayaw niya sa iyo. Hindi yun pag-ibig. Sa aking masasabi, baka siguro dandan ma-develop siguro ang love life mo kung pinakita. May iba kasing tao mahirap makuha. Oo, mahirap silang mag-gain. Kasi may mga struggle pa sa buhay or may problema sila sa family. Check mo, family background. Kung problemado ba or masaya, check mo kung siguro ako din, hindi na, may mama, papa ako, pero struggle ako sa sarili ko. Yun ang paano mabuhay, anong gagawin, negosyo, wala asin mangmang talaga ako as ignorance. Noon kabataan ko, binili ko sa libro.
Nag-search ako ng truth, ng katotohanan. Bakit may mga skandal, bakit magtrabaho, bakit may pera, bakit kailangan mag-school, mag-work. So ngayon naintindihan ko na ang story, bakit. Pero bago ko yan nalaman, sinugal ko muna ang kabataan ko. Diba? Bago ko to na may gemstone ako ngayon, may power stone ako ngayon, celestial stone, itong wisdom ngayon na galing ni God Yahweh. Siyempre, sinugal ko yung kabataan ko. Mga teenager ako, 20s ang edad ko. Hindi ko pinoko sa love life na gumaya sa mga nakikita kong kaklase. Hinahanap ko talaga, nagbabasa ako sa mga libro, search, basa doon, ina-apply, nag-i-interview sa buhay. Then habang ako naghihirap din sa buhay, nagkaroon sa Lotto Formula dati at paano mabuhay. Mahirap talaga ang buhay na mabuhay. Oo. Hindi mo masasabay ang lahat ng bagay. Yun na siguro ang ibang tao na nakikita mong nakuha nila ang gusto nila, naabot ang gusto nila kasi tumutulong, nag-a-assist ang magulang. Kami, marami din kaming kapatid. Then ang nanay magulang ko, hindi naman sila masama. Bali, ano lang, naghihirap lang talaga kami maka-income kasi marami kaming kapatid. Yun lang din na papa ko, hindi masyado, hindi stable ang income. Yung mga kapatid lang nagbubuhay sa pamilya namin, pero hindi naman kami talaga masamang gawain. Religious kami at saka biblical. Pero kaso sa hirap ng buhay, matintal ka talaga sa pera. Yun ang mga temptation, mga trial sa buhay. Yun lang din na abang yun talaga ang kailangan talaga na papasok ka sa relationship. Marami ka talagang business, marami kang pagkakitaan na dapat gagawin. Kung sample, kung magawa ka ng tindahan, vulcanizing shop, mag-bulkit, yung hangin, imagine mo may tindahan ka, may manggahan ka, may fruit stand, parang general merchandise, kandila, meron kang patahian doon, may computer shop, may car shop, parang ganun, bago ka mabuhay ngayon, kailangan mo may water station ka kasi isipin mo, kung isa lang ang aasahan mong trabaho, hindi siya, sa mahal kasi ng bilihin, bigas, pagkain, tubig, kuryente. Ngayon, ang mga couples ngayon, mag-aasawa, masyadong problemado kasi magpapaaral pa sa anak, ang school nila, tuition nila. Base lang tayo sa reality, ha? So, siyempre, ang mga mayaman lang ngayon, mga pilot lang, 100K ang buwan, yun lang mas okay ang sitwasyon. Beyond dyan, sa mababang sitwasyon, mahirapan ka talaga sa reality kasi simple lang gamit mo, bagay mo. Okay lang kung matino at mabait ang babae na hanap mo. Kung what if kung ambitious ang babae yun, hiwalayan talaga ang ibang lalaki. Yan yung lalaki na hindi kasi spiritual siya, or yung babae din, may anak sila din, iniwan niya kasi immature siya. In the first place, dalawa lang kasi naghiwalayan yan. Baka ang babae is ganun talaga siya kahit sino, or unspiritual siya. Wala sa Bible. May iba rin kahit sa simbahan mag-iwalayan nga Lalo na siguro kung hindi pa religious yan, kung hindi pa yan master sa Bible or spiritual or sa buhay, TV lang, gala-gala lang doon. Siguro sa tingin ko, base yan, siguro may kasalanan din ng lalaki, tamad siya doon, inuunan yung game niya, hindi siya masyado nagbibigay ng needs ng babae. May needs yan lalaki din sexuality, pera niya, attention, pagmamahal, iba-iba yun at sinasabi ko, kailangan din na tulungan din siya sa trabaho sa bahay. Yun talaga na dapat gagawin. It should be done. Ang problema kasi sa iba, hindi nagagawa sa lalaki, babae, mas inuna pa yung barkada niya, mas inuna yung manok niya, mas inuna yung bisyo niya, mas inuna yung iba, inuna pa nilang sugal, at inuman doon, alak at sigarilyo at droga. Yun ang ibang babae, iiwanan nila yung irresponsible at immature na lalaki. Palaro-laro ka lang, may anak ka na, mas inuna mo pa yung mga barkada mo doon. Unahin mo na kami kasi pamilya mo Yun ang request ng babae. Yun lang din na yung example, nag-asawa kayo, nagkatuluyan kayo, seaman ang lalaki or malaking trabaho, sweldo. Ang babae na iniwan mo, pinili mo, pagkakatiwalaan ba? Yun, marami kasing ganong sitwasyon Nakawalda siya ng pera, gastos ng gastos, kailangan na marunong mag-budget, marunong mag-alaga ng bata. Yun ang trabaho ng babae. Pero sa akin, yun talaga ang dapat gagawin. Ang babae at lalaki, handa na sila. Yun ang tinatawag na marriage contract kasi may iba na napasuyo lang
Napilitan lang magpakasal. Pero hindi talaga ready ang isip at damdamin nila at yung gagawin nila bago mag-asawa. Ito pala, bago mag-asawa ka pala, kailangan may pera ka, hanap buhay, alam mong dapat gagawin, magbantay ng bata, paano magdisiplina. You are the teacher and creator of a new life. Gumawa ka ng ibang buhay, ibang tao. Ngayon, mas inuna pa nila ang vision nila. Yun lang din na ibang babae, talagang wala din perang lalaki, pasaway pa, yun iniwan nila, naghanap ng foreigner. Kung matino lang na siguro ang lalaki at mahal ang babae nila, at bibigay nila yung tamang sahod nila, di sila iiwan ng babae. Maliban lang kung abnormal ang babae, o may problema sa utak, sa pag-iisip. Siguro kung normal naman siguro ang babae, wala naman siguro reason na iwanan ka. Baka sobrang addict sa social games, sa mobile games. Kung may anak-asawa ka na, focus ka na sa pamilya mo. Focus ka na sa anak-asawa. Doon na ang mundo mo umiikot. Meron pa mga problema doon sa mga relatives mo, nanghihingi ng pera, nagkakasakit. Hindi na talaga natin maiwasan yan. Siyempre, pamilya, ang asawa mo, kapamilya mo na rin yan. Siyempre, may mga pangailangan yan. So, nag-face lang tayo ng reality. Darating din tayo dyan sa mga ganun. Bawat isa natin darating din bawat dyan. Sa sitwasyon, gira kasi yan. Isipin mo kung anong dapat mong gagawin. Hirap kasi ngayon. Yun ang na-realize ko na, eto pala, bago naging ganitong utak ko at pag-iisip, sinasacrifice ko talagang kabataan ko. Ginugol ko talaga sa panahon sa internet, sa Bible, sa mga research, mga libro, nagtatanong ako sa real life, nagtatanong ako sa sarili ko, nagtatanong ako sa ibang bahay, sa ibang kapitbahay, sa mga kakilala. I interview and analyze everything. Diba? Based sa Bible lahat na lang babasihan ko. Ito pala, mali pala to, no? Itong fornication, mali pala itong magnakaw. Siyempre, iba, i-reason out ng nila kasi tao tayo. Hirap na nga ang 10 Commandments. May mga taong ganun. Hirapan na sila mag-apply sa 10 Commandments. Yun lang din na masasabi natin. Wala tayo sa taas kasi ipon umiingay. Yun lang din masasabi ko. Sa totoo lang, in real lang, in truth. Hindi pala siya ganun kadali. Diba? Parang pa lang ko, diba? Yung tao, ngayon, yung mga common na mga tao, parang nakadikit lang siya dito sa libro. Ako, nakaikot na ako, parang akong satellite na nakaikot na sa buong sitwasyon. Kung ito ang libro na as Earth, sila nakadikit lang sila dito, ako naikot ko na lahat yan, buong senaryo, buong sitwasyon, buong story, buong lahat. Bago ko yan nalaman muna, wala talaga akong love life. Hindi ako marunong mag love life, magjowa doon, anong isasabi kasi busted talaga ako. Hindi naman ako na-discourage sa sarili ko. Hopefully, si God Yahweh will provide one person for me. It's enough for me lang. Kahit isa, spiritual, biblical. Okay? Yun lang din na enough. One is enough for me. Matuwa na ako kung mayroon palang isa makakanap sa akin ako. Tuwa-tuwa ako na talaga. Para kung how did you know talaga na si Gary Valenciano. Ang saya-saya talaga kung makahanap ng isa. Yun ang hinahanap ko talaga sa long time. Yun lang din na ako. Kasi wala na paliwanag. Diretso na. Pero pagkatapos ng mga ganong tao, babae, ako. Yung ganon na walang paliwanag, walang explanation, then bigla lang ganon, walang plano sa buhay. May mga tendency yun na mga maghiwalayan. Then problematic pang galing na pamilya, or hindi niya mabuhay yung sarili niya, kailangan siyang dependent someone, yung hindi siya mabuhay kung sa sarili niya lang. Yun lang din na mga tao, mahirap talaga kasing mabuhay ka sa sarili mo sa daming problema ng buhay ng tao. It's hard to buhayin yung sarili mo na makasurvive ka sa mga challenges sa buhay. Grabe. Talagang hindi talaga madali ang sitwasyon. Mabuhay ngayon, kumain ka, makabahay sa bayarin, mahirap na talaga ang sitwasyon. Yun lang din, intindihin mo yung nanay, tatay mo, kung anong sacrifice na ginagdaanan nila para mabuhay lang tayo dito sa mundo. Kasi nagawa nila yon, kinaya lahat nila yon, ang hirap, ang pagod, ang puyat,
ang sakripisyo dahil mahal nila ang kanilang anak. Yun lang din sana mga anak, yun lang din na sana respetuhin at tulungan din yung magulang nila. Being grateful ba, magpasalamat. Yun din na ako, nagpasalamat din ako sa nanay ko. Ma, salamat ako na binuhay mo ako, hindi naman tayo mayaman. At least hindi mo ako pinalaglag. O pinabayaan, di ba? Ganun. Hindi naman perfect lahat. Hindi naman lahat mabibigay ng nanay, tatay mo. Tanti lang na being as mabuhay dito sa mundo is a big gift. Is a big jackpot na. Pero itong buhay na talaga na ito is marami talagang buhay problema. Wala talagang buhay na walang problema. Mismo makakain ka lang, tubig, kabayad sa kuryente, pagkain. It's a big challenge na everyday. So like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Thank you po.